Good morning guys. Bali for today, i-update ko lang kayo tungkol dun sa naging setup natin previously. After 5 days, papakita ko sa inyo yung result and then the status nung paggamit natin ng kusot. So far, after 5 days, wala masyadong foul odor, no? The usual kasi more or less 3 days lang pag hindi natin nalinis yung mga poops ng ating mga alaga, nag-umpisa na siya ng mga moy, especially pag basa na siya, or kung okay naman yung poops, yung bilog-bilog, 3 days medyo nag-amoy na din siya, lalo na pag dumadami, no? So here it is guys, and samahan nyo ako. Bali guys, ito pala yung naging parang pilot cage natin, no, for the kusot na pansalon ng mga poops. Bali previously 4 na birds yan, supposed to be mga hen, pero unfortunately hindi natin napansin, no, itong checkered is ACOC. Pero mapapansin nyo, no guys, yung ilong looks like hen, pero nagpatungan na kasi sila eh. So I put a tray or nest ball na check natin kung totoo nga, no, na hindi nila tayo pinepeke. So ayan yung status nung 5 day kusot guys. So 4 kasi ito na bird, so ganyan na naging itsura niya. Less maintenance siya guys, kasi pagtanggal yung kusot sama yung mga ipot, no. So good thing, at the same time mabilis maglinis, and then nakokontrol din niya yung foul odor, yung amoy. And then this is our Jawstone Golden Grizzle. Inbreed siya guys. Bali ang cross niyan, Golden Grizzle na nakakross sa Wegen. Yung lola nito guys, no, overall champion ng South. Yan, may color niya, almost the same color ng Golden Grizzle ni Jawstone. If you will check sa internet or the pipa, makita nyo yan guys, yung color. And then and this one guys, this is also a Golden Grizzle. Yan, it's also a Jawstone. Ayan, pinair natin siya dito. Kay Milton, it's also a Jawstone. So kino-condition pa natin siya. It's not yet a breeding season guys, na bali pinair ko lang sila while doing the conditioning. And also dito sa taas, it's also a Jawstone Golden Grizzle. It's Valentino, may halo din ng Valentino. Ayan. So this is also a Jawstone guys. It's a Thomas Peters. So father-in-law ni Jawstone. 3rd generation na siya guys. So namumuti siya. So ang original color niyan is ito guys. Ito yung first generation. Ako na lang anak to ng imported. So this is Thomas Peters. Galing to kay Tatay Cha, with personal band siya guys. So etong pair niya, it's a 2nd generation. Bali magpamangkin to guys, pamangkin siya. Medyo nagpe-paid yung
pagka-grizzle niya, the more na napupuro yung bloodline, yung dugo. So kung titingnan nyo, medyo nagputi siya guys. Tapos nung pinag-pair ko siya, so ito yung lumabas. So ayan, hindi pa natin na-try kung ibabalik natin siya, no, sa tatay, kung mas mamumuti ba siya like Avril, Joston. We're not sure yet, pero na-try ko na to guys, tong line na to, yung third generation, at nilipad siya ng MMFC under Fred Baloloy. Bali ang speed niya is 1.1 hanggang 1.3 guys. So nilipad siya ng NDR, pero apari hindi na nakauwi. So not sure kung na-smash siya or na-disgrasya, but yun yung yun yung story. So I'm a Jostone lover. So ayan ang ating both hen to guys, yan. And Jostone din to. And then this one, si Golden Grizzle, ang partner din niya is inbreed Dolce Vita and Rolex. Naka-lock breed siya guys. So this is an inbreed. Disgrasya lang yung pair nila. Actually hindi pa naman dapat ako mag-breed, pero nag-pair. So inaway nila yung dalawang kasama nila sa kulungan, which is eto. And then eto guys. So lahat pala to, yung setup natin, nilagyan na natin siya ng kusot. So ayan guys, kung mapansin nyo. So at least kahit pa paano na-control natin yung foul odor. Kung mapapansin nyo guys, my previous vlog, wala pa tong mga cage dito, no? So nandun to sa gilid. So nag-ayos kasi tayo. Ayan. So unti-unti natin itong ilalabas. Wala pa namang breeding season, so linis-linis lang muna guys ng loft. Bali medyo natanggal na yung lock, so kaya natin nilalabas yung mga cage. And at the same time, general cleaning ng cage para ma-maintain natin yung makontrol yung rust ng mga kalawang. And then ayan, si ating Vandenbroek, Norbert Norman ni Sir Luis, bali line to ni Sir Iking, full sister ng car winner nila sa MMFC NDR. Yan guys. So next time na natin papakilala yung mga ibang ibon natin. If you will remember, sa mga subscribers natin, ito yung pair ng DRP line. Yan. But si TAC 15, TAC 41, can't remember guys, pero ito yung Basco line ni Sir Dennis. Ayan. Ayan yung personal band pa niya. So that's it for now muna. Ayan. So lilinis din natin. Ayan. Medyo matagal din tayo hindi nakagala. Ating new sa ating loft, Tiger Jose Torres guys. Ayan. Pick na siya, pero hindi pa natin siya ibinabangga. Ayan.
anak ng super breeder tayo ni Sir Jose Torres. Ayan. Hindi naman tayo nagmamadali. So, we'll see. Hindi pa natin sila nabibisita. Ito, this is also a tiger. Inbreed siya. Solo winner. Smash to, guys. NDR PFC. Hindi pala PFC. Pero line din to ni Sir Jose Torres. Yung magulang nito, MPC ata, if I'm not mistaken. Solo winner siya, guys. Overall, yung magulang niya. Yan muna. Next time na natin siya bibigyan ng full info. Kita niya yung sensor, guys. Yan. Bigatin yan. So, ayan. Medyo konti na yung ibon natin sa loft. Sa flyers loft. Ito pala yung magulang nung second generation na Thomas Peters. And so almost the same color din siya nung eto, guys. So, ayan. Ayan. Magkapatid sila nito. Ayan. So that's it muna for now, guys. So, sa mga bago lang sa channel natin, guys, so don't forget to like, share, subscribe our channel para lagi kayong updated sa ating mga videos. So, that's it. Thank you for joining me.